Hi mga Mercury, naka-admit nga pala ako ngayon dito sa Angeles City Mother and Child Hospital. At alam nyo ba, kapag sinabi ni Doc bukas sa akin na i-discharge niya ako, parang ayoko munang pa-discharge. Kasi parang gusto ko munang mag-stay dito. Gusto ko munang mag-staycation at magpahinga. Kasi tignan nyo naman yung room ko. Tignan nyo yung TV. Malaki pa sa TV namin sa kwarto. Tapos merong paso pa dyan, paupuan. Meron akong dining, merong napakalaking rep, merong microwave, merong sink, tapos ang laki ng cabinet ko, may CR, ang laki din ng CR. Ako nasa hotel, hindi parang nasa hospital. Bago lang yung hospital na to, first time kong ma-admit dito. Sobrang yung experience ko sa kanila kakaiba kasi grabe sila mag-assist talaga. Tapos ang bilis, pag pindot mo nung, di ba pinipindot yan kapag may kailangan, nandiyan na kagad. Well, kahit di ka magbilang, nandiyan na kagad. Hindi tulad sa iba, di ba? Pipindutin mo, ang tagal bago dumating. Tapos may Netflix, may wifi pa sila. Shoutout nga pala sa mga nurses at staff dito na nag-assist sa amin. Grabe, thank you so much sa inyong lahat. At shoutout din pala kay kuya na nakatatlong turok sa akin. Isa dito, isa dito, isa dito. Thank you kuya ha, tinurok-turok mo ako. Ang pakinggan pala ng tinurok-turok mo ako. Anyway, kaya nga pala ako naka-admit dito mga Mercury. Kasi kasi ultrasound ko kaninang 7 AM. Tapos follow-up check-up ko kay Doc. Na meron din siyang clinic dito. Dito niya ako chine-check up. So, nung nagpa-ultrasound ako, grabe, napakalikot ni baby. Sobrang active niya. Tapos, ang lakas din ng heartbeat niya. Ayun lang nga, may nakita yung nag-ultrasound sa akin ng hemorrhage. Ito bleeding under the placenta and uterine. Yung bleed niya, sabi nung nag-ultrasound sa akin, konti lang. Nasa 10% lang daw. And usually, based sa aking pagre-research at sa aking mga nalaman, pag 25% pataas, yun yung mga risk, delikado na and risk sa miscarriage. So, itong si OB ko, sinend ko sa kanya yung resulta, tapos dahil wala pa siya dito, tumawag siya kagad. Kailangan ko daw ma-admit kasi ayaw niya daw na magtuloy-tuloy yun. Kasi kapag nagtuloy-tuloy yun, may chance na ma-miscarriage ako. Dahil nga meron akong history na premature si Jace, tapos tumataas yung BP ko, tapos high risk nga ako, meron akong prolactinoma. So gusto makasigurado ng OB ko na hindi siya magtutuloy-tuloy, hindi siya lalaki, hindi lalaki yung bleeding. So, sabi niya, kailangan niya akong i-admit kasi may mga ituturok na gamot sa akin. Yung kaninang nilagay nila sa parang contra-contractions, tapos parang mga pampakapit. So, for monitoring lang siya. And then, para in-admit nila ako kasi gusto daw ni Doc na mag-staycation ako dito. Magpahinga muna ako. And syempre, gusto naming maging tuloy-tuloy na healthy si baby. Ayaw namin may mangyari sa akin. Kaya sinunod namin siya, nagpa-admit ako at I think back to bed rest ako. Na strict bed rest talaga. At okay naman sa akin. Susundin ko si Doc kasi yung nangyayari sa akin, nasa bahay ako, hindi ako tumitigil. Kaya I promise now na ayoko na munang magtrabaho or whatever na kailangan gawin, lalo na yung business. Ayoko na muna siyang isipin para wala nang ganitong mga eksena. So, okay lang naman ako. Okay lang din naman si baby. Tapos si Jace, kanina tinawagan ko kasi umalis ako ng bahay. Tulog pa siya. Ang alam niya, check-up lang. So, nung tinawagan ko siya na nandito ako sa hospital, medyo nag-worry siya, nagpapanik siya. Hindi daw siya kumikibo sa therapy niya. So, pina-explain ko sa therapist niya kung ano yung nangyari. So, para ready si Jace, para hindi siya mag-worry. And then, pinasundo ko na din siya kay Daddy Tano kasi alam ko naman na hindi siya makakatulog kapag wala ako dun sa bahay. So, dito na lang siya matutulog. Mag-staycation na lang kaming tatlo dito.